Gulat kayo, ano? Ako lang po to. Hello, good morning po. Once again, naririto na naman po tayo sa The Big Boss Channel. So, ayan, mga ka-Big Boss. May pag-uusapan lang po tayo saglit. At tara, samahan niyo po ako sa aking kakaibang vlog ngayon. So, ayan, samahan niyo po ako. So, ayan guys, welcome to my channel, The Big Boss. So, ito, magandang umaga po. Napag-uusapan lang po natin ngayon yung mga nangyayari sa ating bansa. Kwesyo, ganito na naman, may pinapagawa na naman, pinapaganda yung Manila Bay. Ba't kaya hindi na lang tayo magtulungan? Kasi itong napapanood natin ngayon sa mga balita, sadyang nakakabahala na. Imbis na tulungan natin yung presidente natin na paganda ng ating bansa, ay parang sinisiraan pa natin. Parang nakakagulat naman tong mga ganitong balita. So ito guys, panoorin nyo to. Ito ay galing mismo sa isang TV network. So ito, nanonood akong balita, kaya ngayon bigla akong napablog kasi parang hindi naman ata maganda ang ganitong nangyayari ngayon. Kasi sa Facebook din, nakita ko parang sinisisi pa nila yung kung bakit nagkaroon ng nilalagyan ng white sands yung Manila Bay. So ayan, panoorin natin guys. Ipinakita ni Antiporda sa media ang dolomite sand na itinambak doon. Giit ni Antiporda, pebble size lamang ang dolomite at hindi umuno magiging alikabok na siyang delikado sa kalusugan. Ayon pa kay Antiporda, sa Sabado ay formal na nilang bubuksan ang phase 1 ng proyekto sa Manila Bay. Kasabay ito ng isasagawang coastal cleanup. Papayagan umano ang publiko na makapaglakad at makapagpa-picture sa white sand, pero sa limitadong oras lamang. Nakatakda na rin nilang simulan ang beach nourishment sa iba pang bahagi ng Manila Bay. Ikinagulat po ng mga residente ng Baseco sa Tondo, Maynila ang mga lumutang na patay na isda sa Manila Bay kaninang umaga. Nababahala po ang ilang residente na posibleng epekto ito ng paglalagay ng dolomite white sand sa Manila Bay. Pero batay po sa ginawang pagsusuri ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR, labis na mababa ang antas ng dissolved oxygen sa tubig na naging sanhi ng pagkamatay ng mga isda. Ayon naman kay DNR Undersecretary Benny Antiporda, malayo sa lugar ng rehabilitasyon sa Manila Bay ang pinangyarihan ng fish kill sa Baseco. Nagsasagawa na rin ang investigasyon ng ahensya, pero iginiit nilang wala itong koneksyon sa inilatag na dolomite sa Manila Bay. Masagawa na rin ang investigasyon ng ahensya, pero iginiit nilang wala itong koneksyon sa inilatag na dolomite sa Manila Bay. Huwag natin itong sa walang bahala, no, o ipagkabalikat, dahil kailangan itong tingnan at imbestigahan para ma-rule out kung ito ba talaga ay may kaugnayan sa dolomite. Na kanina nung makausap namin ng Oceana, sinasabi niya sa amin na yung nakikitang mga puti na bahagi doon sa Manila Bay ay maaaring nag-mix na yung dolomite. So, ayan.
napanood natin yung part ng balita na to. Parang napakahirap naman ata na sa napaka ikling panahon may nangyaring ganun. Kasi marami daw namatay ng mga isda, isisisi natin agad sa sa paglalagay ng puting buhangin o tawag dito yung dynamite. Yun ba yan? Pero parang hinusgahan natin kaagad, hindi muna nag-imbestiga kung bakit na nagkaroon ng ganong problema sa isang bahagi ng Manila Bay. Naglutangan yung mga isda. Parang napakadali na lang talaga natin bigay ng mga solusyon o konklusyon o napakadali nating husgahan. So ganun na ba talaga yung mga tao diyan sa Pinas? Kung saan pang pinapaganda ng ating presidente yung ating bansa, saka naman binabaliwala ng ibang hindi natin alam kung ano yung mga nasa isip nila. So yan, ako bilang isang Pilipino, masakit din sa damdamin ko, sa puso ko yung mga ganitong balita na ating matatanggap, lalong-lalo na dito sa ibang bansa, kasi ito kalat na to kumbaga itong YouTube na to, dito sa YouTube, sorry po malalaman natin yung mga balita at kung ano man ang mga nangyayari sa ating bansa. Ba't kaya hindi na lang natin ibalita yung mga magagandang tanawin, mga magagandang nangyayari? Huwag na yung ganito na hindi pa nga naiimbestigahan, may mga parang paninira na kaagad. So, pero tao pa rin ang maghuhusga niyan sa mga taong may malawak yung isipan. Sila pa rin yung pwedeng paniwalaan dyan kung ano man yung maaring nangyari or bakit nangyari. Pero sana naman po wag nating basta-basta paniwalaan kung ano man yung mga pangit na balita. So ayan mga kabigmas, thank you so much sa inyong panonood. Medyo nagbigay lang po ako ng reaction ko bilang isang Pilipino. Pangit din kasi na basta-basta na lang tayo maniniwala na kisyo naglagay ng ganitong buhangin, nagkaroon na ng mga fish kill na nangyayari. So sana sa akin lang, hayaan na lang natin yung ahensya na karapat-dapat mag-imbestiga at saka tayo magbigay ng ating mga konklusyon or ano man ang ating pwedeng sabihin. Mag-ingat pa rin po tayo kasi ito po ay hindi lang naman para sa isang tao ang ating nasisira dito, kundi buong bansa, yung mahal nating bansa.
So ayun po, bilang isang Pilipino, yun nga, medyo napakapangit din ng masyadong nanonood ka ng mga balita na gaya nito. So tatanim pa rin sa isip natin yung kaya pala ganito yung mga hindi nakakaalam kung ano mga tunay na nangyayari diyan sa ating bansa. So parang ganun, ganito pala to, ganito, ganun. So wala, kasiraan lang. So ayan mga ka-Big Boss, maraming salamat sa inyong panonood. So ito, ngayong umaga, God bless sa ating lahat. Sana ligtas tayong lahat. At gabayan tayo ni Lord sa ating pang-araw-araw na buhay. Thank you so much. Salamat sa panonood. At Rule out mabuhay kung tayong meron lahat, tayong may mga kaugnayan Pilipino. sa, Dolomite na kanina Mga ka-Big Boss. namin ng Oceana, sinasabi niya sa amin, So, ayan po. nakikitang mga puti na bahagi doon sa sa Manila Bay ay maaaring nag-mix na yung Dolomite doon sa dagat. But we are not discounting na merong ganong mga moves na ngayon. Kasi these are desperate moves eh. Erode. Tama nga naman. May mga desperate moves na nangyayari dyan. So bakit sulputan yung mga ganitong balita? Ito ba ay News po. laban lang sa ating pamahalaan o hindi natin alam kung sino may pakana nito? Kaya mga Big Boss, kayo na po ang bahala mag-isip. Thank you so much. At puputulin ko na tong vlog ko na to. Siguro naman napanood na natin tong balita na to. So ayan. Yung allegation. So ayan. Napakahirap din talaga ng basta-basta ka na lang naniniwala sa mga napapanood nating balita. Kaya yung pangit ay lumalaganap dahil sa mga pagkakamali din ng mga tao na dapat sana ay sila yung tumutulong sa ating pamahalaan kung paano pagandahin at pag-ibayuhin, pag-igihan pa yung serbisyo ng mga namamahala sa atin. Napakahirap isipin na sa panahon ngayon, kahit anong ganda pa ng yung ginagawa, may mga tao pa ring handang sumira. Ano man ang kanilang mga pwedeng ibigay, pwedeng iambag sa ating lipunan, ay hindi nila magawa dahil nga sa ikaw ay kalaban. Huwag nating isali yung kung ano man sa politika man yan, no? Dahil gano'n na talaga ngayon ang panahon, no? May mga tao talaga na hindi satisfy kung ano man ang meron ka ngayon. Hindi sila masaya kung nakakatulong ka sa iyong kapwa. Hindi sila susuporta
kahit na ano pang ganda ng yung layunin. So yun mga kabigmas, sana mabago na yung mga ganitong kalakaran sa atin. Sana kung sino na lang ang nagpapaganda at may magandang layunin, sana naman po ay suportahan natin. Wag na lang po siraan, dahil tayo din ang maapektuhan, tayo ding mga Pilipino. Hindi lang po tayo lalabas na kahiya-hiya, kundi katawa-tawa pa. Antayin na lang natin na kung sakali man na magpalit ng liderato, kung sino yung mamamahala sa Pilipinas, antayin na lang natin. Baka sakaling maging kakampi nyo. Yun lang po. Baka sakaling maging kakampi nyo, doon nyo naman ibuhos yung tulong nyo. Sa ngayon, wag na nating siraan yung kung ano man sana yung ikinagaganda ng ating bansa. Wag na natin sanang harangin. Wag na nating siraan. Hayaan natin sila na mga namumuno ngayon. Hayaan natin sila, bigyan natin sila ng puwang. Yun lang po. Suportahan na lang po natin sila. O hindi man natin sila masuportahan, maging busy na lang tayo sa ating buhay. Huwag na yung laging may nagwiwilga. Ano man yung nakikita natin sa Facebook, ano man yung nakikita natin sa mga balita, na kung saan pinapaganda yung ito nga, yung Manila Bay ngayon, ay ang dami pa rin mga sumisira, ang dami pa rin nagwiwilga, ang dami pa rin nagsasalita kung ano-ano na kisyo dapat itigil o kung ano. Mas maigi nga ngayon yung ginagawa ng ating presidente, kasi pinupukusan niya yung mga ganyang bagay. Hindi ba tayo pwedeng maging masaya man lang or tumahimik na lang kung sakali man na ayaw mo sa kanya? So ayan, thank you so much. Hanggang dito na lang po, at maraming salamat. Patuloy niyo po akong suportahan, dahil bago pa lang po ako sa itong pagbablog ko na to. Baka sakaling makatulong din po ako balang araw. So ayan po, maraming salamat sa inyo. Kung may mga reaction man kayo or may mga comments man kayo, pakilagay na lang po sa comment section. Just comment below. Thank you so much, at mabuhay tayong mga Pilipino. Bye bye. God bless. Keep safe. Ingat po tayong lahat. Thank you so much.